Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of James, aklat po ng Santiago chapter 1 verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Your attitude towards the Word of God. Kung babasahin po natin yan sa wikang English, ang sabi diyan, "But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does." So, makikita po natin dito, sa pamamagitan po ng tamang attitude towards the Word of God, mabibless po tayo. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung ako'y nagsisimula pa lamang sa aking Christian life, nakita ko po ang Biblia na katulad po ng sinasabi po rito sa text natin today. Yung kautusan na nagpapalaya sa buhay ng tao. Kasi totoo po yun. Sabi sa John chapter 8 verse 32, "The truth shall set you free." Dapat palayain ka ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Ano po, saan tayo palalayain? Sa kasalanan, sa problema natin sa buhay, maging sa mga pinagdadaanan nating mga pagsubok. Kasi ako po noon ay sakitin, at naikwento ko na sa inyo, kami hirap sa buhay at magulo po yung aking buhay. Kaya nakita ko yung salita ng Diyos as a medicine, katulad ng sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 22. Kaya para sa akin po, napakahalaga ng salita ng Diyos kasi sa pamamagitan po nito, gumaling po ako sa aking karamdaman. Nag-meditate po ako dun sa mga miracles ng ating Panginoong Hesus sa Gospels at nakita ko na posible pala na ang tao ay maayos ang kanyang kalusugan. So, nakita ko ang sarili ko na gumagaling habang minimeditate ko po ang salita ng Diyos. At pangalawa, nakita ko po ay yung aking sinfulness, yung aking attitude towards sin. Kasi sabi sa James chapter 1 verse 21, "Get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent." So ibig sabihin, may mga nabuo pala tayo mga maling asal sa buhay, maruruming gawain, sabi nga. At ang sabi diyan, magpakumbaba tayo, humbly accept the word kasi marami na tayong mga na-develop na maling pangangatuwiran at maling asal sa buhay. Kaya nagbago po ako nang nakita ko yung aking sarili sa harap ng salita ng Diyos at napakalayo po talaga ng buhay ko dati. Dati ako mahilig sa mga maling gawain, yung itsura ko po ay mahaba yung aking buhok, mahilig ako uminom ng alak, at lagi po akong nasa maling gawain, At yun po ang aking dating image. Pero nung nakita ko na kailangan magbago dahil iba yung pinapakita ng Biblia na dapat maging image natin, tinulungan po ako ng Diyos sa area na yun. At nakita ko po yung aking new self-image. Sabi sa James chapter 1 verse 23, dapat makatulad natin yung taong nakikita natin sa salita ng Diyos. Para kasing salamin ng salita ng Diyos, ipapakita niya yung ating totoong image na sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 24 na tayo ay righteous and holy. At lagi ko minimemorize nun yung mga verses patungkol sa healing, para makita ko yung sarili ko magaling na sa aking karamdaman. Ang paborito ko po dyan, yung 1 Peter chapter 2, verse 24. At like kong minimeditate, yung po Philippians chapter 4, verse 19. Kasi hirap na hirap po kami sa buhay noon. Ang like ko sinasabi, "My God shall supply all my needs." So, ganun po ako natulungan ng salita ng Diyos. Nakita ko ito na tumutukoy or sabihin na nating umaabot specifically sa aking pangangailangan sa buhay. May mga tao kasi na nagbasa sila ng Biblia, nakita nila ito na para gamitin sa mga argumento, debate. Yung iba naman gustong magturo agad or mag-lead ng Bible study. Ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos na ang in-address sa akin ng Panginoon ay yung mapalaya muna ako sa buhay na ito, sa mga problema aking pinagdadaanan. Kaya para sa akin po, very personal ang Word of God. Tutulungan ka talaga nito
palalayain ka. Yun ang sinasabi ng James chapter 1 verse 25. Kaya ang sikreto po diyan, humanap kayo ng mga verses na specific para sa inyong mga pangangailangan. Ano po? At speak nyo po yun araw-araw. Ano po, ganun pong ginawa ko noon eh. Pagka naka-memorize po ko ng isang verse, lagi ko po itong binabanggit. Ano po? At kinakausap ko yung aking sarili. Ano po? Magsaliksik tayo. Sabi ng Biblia, look intently. Ano po? Para tayong naghahanap ng kayamanan. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 13, verse 44, para daw treasure hidden in the field ang kingdom of God. Kaya alam nyo, kung kayo po'y magbabasa palagi ng Biblia at magsasaliksik, matatagpuan nyo kung ano talaga yung inyong kailangan. Ano po? At mahalaga rin yung nagme-meditate tayo, nagme-memorize ng mga verses. Ano po? At i-apply natin ito. Sabi diyan, continue in doing the principles of the word. Ano po? Kasi mahalaga po na tayo po ay doer at hindi lamang hearer or listener. Ano po? I-apply natin ang i-apply hanggang mag-work ito sa ating buhay. Yun ang sinasabi ng James chapter 1 verse 22. Minsan, maisip mo, ba't kaya hindi nag-work ka agad, Pastor? Kailangan yan i-practice mo. No? Kailangan i-apply mo. Maniwala ka palagi sa mga pangako ng salita ng Diyos at ikaw ay aani ng reward kapag ginawa mo yung kapatid. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli. At alam na namin sa buhay na ito, ang binibless pala ay yung patuloy na nagsasaliksik at sumusunod sa iyong mga salita. At ang salita mo'y nagpapalaya sa amin, sa aming mga problema sa kasalanan, sa buhay na ito, maging sa suffering na meron sa mundong ito. At salamat ng iyong salita ang iyo pong ibinigay sa amin upang maging kasangkapan sa aming pagbabago. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.